Game. So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, alam naman po natin no, na itong si Secretary Boyong Rimulya, ngayon po ay Ombudsman Rimulya na po siya. So, marami po nagtatanong ngayon kung sino ba yung papalit sa DOJ. So, merong acting DOJ Secretary ngayon, pero papalitan din po yan. Diba? So ngayon merong 5 pangalan lumalabas ngayon dito. So tingnan natin to kung sino to 5 na to. So ito insider no, insider or outsider. So Michael Aguinaldo, Jerbel Luistro, 2 DOJ USEX eyed for top DOJ post. So si Michael Aguinaldo no, ito po sa labas po ito sa labas ng DOJ ito. Si Luistro, syempre kilala naman po natin to, congresswoman ito. Tapos, yung dalawang USEC ng DOJ, sila po yung pinagpipilian. So, okay naman to sa Aguinaldo, okay naman to, no? Pati yung dalawa. Ano bang pangalan ng dalawa? Almutan. Si David ba yung dalawa? Si Andres pala yan. Si Andres, oo. So, sabi dito, no? Malacanang is reportedly vetting several names to replace Justice Secretary Jesus Crispin Rimulya was been appointed as the new ombudsman Politico learned. So, si Politico Chismoso to Anis Cooper said Philippine Competition Commission. Yan, si Philippine Commission Philippine Competition Commission. Si Michael Aguinaldo, no? So, Batangas 2nd District Representative Luistro and 2 Department of Justice Veterans Undersecretaries Jose Cadiz Jr. and Jesse Hermogenes Andres have reportedly been shortlisted for the top DOJ post. Okay. So, maka-okay naman itong mga pangalan na itong mga kababayan, no? Pero kung pagbabasihan po natin yung mga ina-appoint po ng mga dating presidente, malimit po sa kanila outside DOJ, di ba? Si Secretary Boying Rimulya, outside DOJ muna yan O si Wigman, ano ba pangalan ni Wigman? Si Aguirre, ano ba si Aguirre dati? Tinan ko nga. Aguirre outside, ano rin to Vitaliano Aguirre, di ba? Vitaliano Aguirre. Ano rin yan outside, alam ko outside DOJ din yan Si Wigman, tingnan lang Vitaliano Wigman Aguirre. So, siya ay appointed ni Digong sa Clark. Outside ano rin siya. Sa Aguirre, outside DOJ din siya. Yan. So, okay naman yung mga nasa list, pero tingnan natin kung makakapasok ba yung dalawa, no? Kasi ito, actually 5 nga yan 5 yung lumalabas na pangalan yung isa dating Chief Justice yung isa. So si Michael Aguinaldo, siya po yung sa PCC, no? Yung sa Philippine Philippine Competition. Okay. Tapos si Andres, matagal na kasi sa DOJ ito, no? Si Andres, si Jojo Cadiz, tapos si Luistro at saka si Peralta. Okay. So ngayon, syempre, kung tayo tatanungin natin, in my own opinion, di ba? Okay si Luistro. Kasi nakita na po natin ang talent si Luistro Pero ang point natin dito, kaya bang isakripisyo ni Luistro yung kanyang political capital sa Batangas? Kasi tandaan nyo pagkatapos nga po ng termino ni PBBM, kung si Luistro nga po yung yung magiging DOJ secretary, so iiwanan niya yung Batangas. Ganun, di ba? Iiwanan niya yung Batangas. So pagbalik niya sa Batangas, tapos yung termino ni PBBM, so kakayanin niya ba ulit na manalo sa eleksyon? So isa yun sa mga i-consider po ni Luistro. Kasi kahit paano mga kababayan, no, kung maalala po natin nung nakarang eleksyon, pinuntirya po siya ni Sara. Di ba? Pinake-newsan po siya ni Sara. Di ba? Naalala niyo yun, di ba? Oo. So, ito yung resulta nung eleksyon niya noong 2025, Tama, 2025 to nga, no? So, ano naman? Almost kalahati naman yung lamang niya. Kay Abu Rani ba yan? Nationalista Party pa, di ba? So, tandaan natin Tinan nyo,
Gumawa pa talaga ng paraan si Sara para nga po siraan si Luistro nung nakarang eleksyon. At malamang pagpasok po ng 2028, ganoon din po yung mangyayari. So ito yung sinabi ni Sara nung nakaraan, no? Ano ba yan ito? Yung asawa ay may rape case. Lumapit siya sa asawa ko. Ito, no, rape case daw ng asawa ni Luistro. Actually, ako mga kababayan po, hindi po ako naniniwala masyado pag yung kaso na ipa-file pag malapit ng eleksyon. Di ba? Well, si Claire Castro ayaw din, no? Oh, mukhang si Luistro mukhang ayaw din. Di ba? Mukhang ayaw din natin ni Luistro eh. Pero by the way, no, itong ginawa ni Sara na tungkol daw sa rape case ng asawa ni Luistro, medyo malapit sa election yun, nangyari yun eh. Di ba? Kaya ako po hindi po naniniwala eh. Hindi ako masyado naniniwala. Kapag yung kaso final pag malapit ng eleksyon. Nangyayari po kasi talaga yun. Pansinin ninyo. Pag malapit na yung eleksyon, ang dami nagpa-file ng kaso sa mga politiko. Di ba? Ano ang kanahanap buhay talaga sa amin yung asawa ko. Dahil naghahanap buhay, o sige, pagkapit natin ito. O tapos na ang kaso. Magbayad. Kaya yung problema pa na kay Luistro kasi meron siyang constituents. Meron siyang constituents pala. So sino papalit sa kanya? Isa pang malaking problema din yun. Kasi mga kababayan, ba, mababakante ba yung pwesto niya? Itanda natin, elected officials po yan. So mangyayari ba dito? Mawawalan ng congressman yung 2nd district ng Batangas? Kasi ngayon may mga nagbabanggit din ngayon, Dilima daw. Nakita ko yung comment din eh. So gusto ng mga dilawan yan. Pag si Dilima po nakabalik po bilang DOJ secretary. Kung si Dilima, mas medyo hindi conflict kasi si Dilima, party list. Kasi po pag party list mga kababayan, nino-nominate po ito ng mismong party list. So pag alis nga po ni Dilima, kung si Dilima nga, magre-re-elect lang po yung party list para dun po sa posisyon po sa Congress. Di ba? So ayaw din ni Dilima. Yan, so ayaw ata nila lahat. ng 8 million. Ilang beses siningil ay hindi na bayad. Ganyan ang klase ng tao na mali natin na napili. Tinatakbuhan ang utang. Okay, alam mo, abogado din ako, dumaan din ako sa practice, hindi na nila nakakabayad lahat. Ang sasabihin niya, ito attorney, meron akong konti, ito na muna. Pag nagkapera ako sa susunod, magbibigay po ako. Sa susunod na buwan, ito attorney, konti po. Ito po yung paninira po ni Sara kay Luistro, no? Na meron daw rape case si asawa ni Luistro, tapos ang kinuha daw pong law firm yung yung asawa ni Sara, yung Carpio Duterte law firm. Okay, ayun lumalabas. Di ba bawal yun? Tanga din talaga to si Sara eh. Alam ko bawal yun eh. No, na habang vice presidente ka, meron kang Duterte Carpio law firm. Para makapanira lang mga kababayan. Para lang makapanira. Hindi nakalimutan na pinag-aralan. Bawal yun, alam ko bawal yun. No? So by the way, no, alam naman po natin na itong ginawa nga po ni Sara, gawa-gawa niya lang po itong kwento kay Luistro. No? So hindi naman siya totoo na talagang may ganun nangyari na, well, may kaso, totoo yung kaso. Pero yung si Sara, yung asawa mismo ni Sara, yung humarap dun sa korte, hindi naman totoo yun. Oh. Walang pinakitang ebidensya. Pag walang pinakitang ebidensya, chismis lang po yun. Ganun. Abalos pala pwede, no? Abogado rin sa Abalos, no? Sa Abalos pala pwede, no? Nga pala. Meron lang ban si Abalos ng 1 year. No? Meron siyang ban na 1 year kasi tuwakbo siyang
senador eh. So next year pa siya ma-appoint. Makapaghintay ba yung DOJ ng ganon? Oh. So ngayon mga kababayan, no? So kung titinan po natin si Luistro, dati na rin pala siyang DOJ. Saan na ba yan? Ito siya, oh. Yan. Sa Witness Protection Program pala siya. Earlier in his career, she worked as confidential agent for the Bureau of Immigration and as a consultant for a Department of Justice Witness Protection Program. She eventually became a state counsel, then headed the investigation team of a special presidential task force that focused on the tax credit scam during the Arroyo administration. So anti-Arroyo din pala talaga siya. And by the way, no, nagtanong-tanong din po ako sa mga kakilala natin about nga po sa history ni Luistro. Marami pala siya, marami. Former State Counsel of the DOJ Legal Department, former lead investigator, so kay Gloria nga ito, former municipal administrator, LGU Mabini, Batangas, so congresswoman, tapos prosecutor ni Sara, syempre, tapos yan, congressman ngayon, chairperson of Justice Committee of HREP. So deserve yan naman yan. Pero ang point nga natin dito, well, ako gusto ko siya, si Luistro. Pero parang hindi naman siya interesado. Kasi ang magiging sakripisyo dito, yung political career niya naman sa Batangas. Parang ganun po yung mangyayari dito eh. Di ba? Kasi maraming pangalang nababanggit, no? Nabanggit na nga si Dilima, nabanggit na nga rin po si Claire Castro, na parang mga hindi naman interesado. So kasi mga kababayan, napaka-importante po kasi na yung DOJ Secretary po, mapagpatuloy po yung ginagawa ni Boying Rimulya. Kaya nga ayaw na ayaw po talaga ng mga DDS dyan kay Boying Rimulya. Kasi sa dami po ng ginawa ni Secretary Boying Rimulya, no, na talagang, nasaktan talaga yung mga bobong mga DDS. Huwag naman si Shelo Magno. Alam niyo, huwag naman si Shelo Magno. Oo. Huwag naman, hindi ko type. Di, okay lang dilawan eh. Sa akin walang problema dilawan eh. Walang problema dilawan. Ibang level si Shelo Magno. Ibang level yun. Tingnan ninyo ha. Ako medyo nainis ako dyan minsan kay Shelo Magno eh. Pilit niyang kinakabit na sangkot yung presidente sa flood control project. Silang dalawa niya yung Christian Esguerra na yan, silang dalawa. Di ba? Ano nangyari kakabintang yun sa presidente? Wala, dumadaplis lang, di ba? Dumadaplis lang eh. Kasi napaka-illogical doon, pilit na pilit. Pilit na pilit kasi. Tapos meron pang ginawa si Shelo Magno, yung fake news niya about sa PhilHealth, na kailangan doon na merong 1 trillion na babayaran yung PhilHealth. Loko-loko ka ba? Sinabi niya doon yung insurance ng PhilHealth daw, ayun daw yung utang ng PhilHealth. Di tanga. Di ba? Niloloko niya yung mga tao para lang siraan yung gobyerno. Mali po yung ganun. Wala namang problema i-criticize yung gobyerno eh. Maganda nga yun eh. May mga taong nakikriticize ng totoo. Okay po yun. Sila Dilima. Di ba si Dilima nakikriticize yan minsan? Si Jokno. Jokno ba yun? Shell Jokno. Minsan bumabakbak din pa si Rizal Tiberos. Minsan bumabakbak din sa presidente yan. Pero naintindihan mo sila. Naintindihan mo sila kasi nga meron silang sariling political will, meron silang sariling paniniwala. Hindi po katulad ng mga DDS na walang ibang alam kundi bangag, adik, niwe. Ayun po, katangahan po yun. Sobrang tanga ng mga DDS po talaga. Mas lamang sa Aguinaldo, no? Mukha nga, no? Diba? Si Shelo Magno po kasi, isipin mo, pati 1 trillion daw utang ng PhilHealth. Insurance yun eh. So ano ba ibig sabihin nun? Pag nakasakit lahat ng mga Pilipino, kailangan ng PhilHealth ng 1 trillion. So pinagdadasal mo ba na magkasakit lahat ng Pilipino just to prove your point? Tayo wala tayong problema sa mga dilaw-dilaw na yan. Okay. May mga kaibigan po ako mga dilawan eh. Pero at least sila, kaya marunong sila mag-appreciate ng ginagawa ng presidente. At kahit din naman ako, ako ayaw kasi mga dilawan. Pero kapag meron silang ginagawang tama, na-appreciate ko rin din po sila. Di ba? Ito si Dilima, di ba? Si Risa, mga dilawan yan. Si Trillanes.
O mga dilaw yan, pero na-appreciate natin yung mga ginagawa ng mga yan. Ganun lang tayo, di ba? Kaya, ayun, by the way, no? So kayo mga kababayan, no, sa tingin nyo po ba, no? Ito yung listahan sa tingin nyo po ba? Sino kaya dito yung mga posibleng ma-appoint po bilang susunod na DOJ Secretary? No? Si ano ba? Ewan ko. Tinan natin dito sa 5 po na yan. Tinan natin. Pero sa pa-comment lang po sa baba, binabasa ko pong lahat yan. At syempre, dyan po sa Team Replay. So, pa-like, pa-subscribe. Yung mga labisan, pa-share po ng video po na to. No? Yan. So, next topic tayo. No?